naman ang ginawa ko, pag senador eh. Wow, salamat. Nakita ko sa video mo, kakaiba talaga yung performance mo. Talaga Tapos po. iba PR, hindi kasi marami na ako hinawakan na politiko. Alam nila yan. Pero yung PR niya, ma'am, iba. Malakas ang dating sa ano. Wow, salamat. Parang gusto ko na malaglag dito. Hindi kayo mahirap yung nakikita talaga. Pero ito po ma'am, masyado kayo nakafocus sa mga senior citizen. Diba? Masyado kayo po sa senior citizen. Meron po ba kayong ibang plano para sa mga ibang sektor ng pamahalaan? Yes, Para sa kanila, actually, siguro ang akala po lang lahat na senior citizen lang po ang ating tinututukan. Pero sa kabila po nito, marami po tayong tinututukan ng mga kabataan, yung mga single parents, yung mga livelihood program po sa bawat barangay. Tulungan, paano natin tutulungan yung mga maliliit na kababayan natin na wala nang hanap buhay. Ilan lang po yan sa mga gusto nating tutukan. Nagkataon lamang dahil tayo ay may mga magulang, tayo ay isang magulang na rin, at mahalaga para sa atin ang senior citizen na magabayan pa rin natin dahil syempre pag tayo nagkaedad, nagkaroon ng nararamdaman, minsan parang pakiramdam natin walang aakay sa atin. So inuna ko po ang mga senior para naman ang mga magulang natin o yung mga lolo at lola natin, mabuhayan sila ng loob at magkaroon ng pag-asa. At sunod-sunod na ang pamilya matutulungan po natin pag naumpisahan natin sa ating mga magulang. bakit po yung online registration? Yun po ang una yung naging programa. Actually, yung online registration, dahil nakitaan ako ng magandang katangian ng National Commission of Senior Citizen dahil nga sa walang sawang pagtulong at pagbabako sa ating mga senior citizen, mga kabataan sa lahat ng mga barangay. So, nung nag-ask nila ng tulong sa akin, nakita ko ang kagandahan at magandang maidudulot ng programa. Kaya hindi nagdalawang salita at hindi rin ako nagdalawang isip. Tinulungan ko ang senior citizen dahil nakita ko na walang programa na tumututok sa kanila. At sa pagkakataon ko, yung ahensya ng National Commission of Senior Citizen ang tututok na at yayakap sa ating mga senior. Kaya naman yung online registration, talaga pong ginampanan ko yan, talagang binasan ko para maibaba ko dahil mahalaga na malaman ng ating mga senior citizen na sila po ay may benepisyo at karapatan bilang isang senior So, citizen. pagkado po sa online registration sila register, di ba, bibigyan na rin po sila ng automatic na ID, katulad po ng nangyayari. Hindi na po sila kailangan pumunta sa City Hall para po, Yes, actually yung online registration, yan ay programa ng NCSC na magkaroon ng database ang mga senior. Bakit? Para malaman ang total ng senior citizen sa buong Pilipinas, malaman kung ilan ang tutulungan, malaman kung paano ba sila tutulungan, ano ba ang kadalasang pakiramdam o nararamdaman ng mga senior citizen, ang kanilang sitwasyon. Dahil dito sa online registration, malalaman po natin ang estado ng mga senior citizen pagdating sa kanilang kalusugan, estado ng kanilang pamumuhay, at ano ba ang pwede pang mai-contribute sa atin at maitulong ng mga senior citizen. Na sa tingin ko, ito rin yung magiging daan dahil tayo may mga magulang pa. Alam nyo naman na ang magulang ang gumagabay sa mga anak. So dito po, tayo naman ang gagabay sa ating mga senior citizen. sabi niyo po kanina, meron po sa talaan po nyo, meron na po 200,000 ng senior citizen na nakapag-rehistro. Sa tansya niyo po, ilan po ba senior citizen sa Maynila? Sa kabuuan ng Maynila, 200,000 plus. At syempre nadadagdagan pa siya araw-araw kasi may nag-birthday. Yes, nakapag-rehistro na po ang kabuuan ng Maynila. Kung meron pang mga sumasali, yun yung mga nagkaka-birthday lang o yung kaka-senior lang. So nadadagdagan siya. Kaya naman kung meron pang mga senior na hindi pa namin na-rehistro, bumabalik sa barangay. Alam mo man yung ginagawa mo kasi diba, lumalakad ka sa ibang mga Lugar, yes, tama. Probinsya. Hindi ba po preparasyon yun, hindi lang pang mayor, senador? Actually, wala pong kinalaman ng politika sa aking ginagawa. Ito po ay isang paraan ng isang Pilipino na makatulong sa kapwa niya Pilipino. Na hindi naman natin kailangan limitahan yung ating pagbaba at pagtulong sa isang lugar lamang. Kailangan talaga sa pagtulong sa ating mga kababayan, kailangan abutin natin lahat ng kaya po natin. Pero po sabi niyo kanina, ang nag-uudyok po sa inyo, ang mga kababayan, para tumulong kayo ng mayor sa Maynila. So ito po tinatag niyo na IRM, preparasyon na po ba ito para sa inyo, papagpag niyo po sa Maynila?
Actually, itong IRM, isang organisasyon po ng isang grupo na ang tingin po nila sa akin ay isang ilaw daw. Isang ilaw ng tahanan na nagbibigay liwanag at pag-asa at gabay sa ating mga kababayan. Kaya hindi ko pwedeng sabihin na politika dahil tayo naman lahat bilang isang tao gusto natin maging ilaw sa lahat. Maliwanagan ang ating mga kababayang Pilipino na may programa at kailangan ang programa na ito ay malaman ng lahat at maibaba natin at maipaliwanag. Sabi niyo po kanina, gusto niyo pong buhayin muli ang Maynila para po kay Atienza yung ganun po ang sinabi niya. Ano po ba problema ngayon sa Maynila? Malungkot po ba Maynila? Actually, to be honest, hindi lang naman ang Maynila ang nakakaranas ng kahirapan sa ngayon. Buong Pilipinas, lalo na tayo buong Pilipino nakakaranas. Pero yung pagtulong natin at pagbibigay ng magandang ehemplo sa ibang tao na kahit na wala tayo sa politika, tayo ay makakatulong. Isang paraan to para ang mga Pilipino naman matouch ang kanilang heart na kapag kaya nilang tumulong, hindi mo na pala kailangan maging isang politiko dahil kahit ordinaryong tao ka, pwede ka palang makatulong sa kababayan mo. At itong ordinaryong tao na to na may puso at pagmamalasakit, pag pinagsama-sama natin, isang malaking tugon at kasagutan sa problema na ating kinakaharap. Nasa po ma'am. Sa ngayon po, kunwari, at kung si Senasyon niya tumakbo ang mayor ng Maynila, ano po masasabi niyo na magiging edge niyo sa ibang mga kalaban? Wala akong iniisip na kalaban eh. Ang lagi ko lang nasa isip, ano ba yung pwede nating maidagdag na tulong? Ano ba yung pwede natin magawa para makatulong? Unang-una, kailangan galing po sa puso natin. Hindi lamang sa kaisipan na tama, kundi yung tamang puso at pagmamahal at pagmamalasakit. Diyan po papasok ang programa na gusto ko ibaba sa Maynila. Thank you ma'am. Maraming salamat. Kami balik-balik. Hindi ka lang talaga makakasahan mo ako ma'am. Thank you so much. Sa kayo, inabitahan. Opo, ma'am.